Patawarin po kami sa anumang aming mga pagkukulang o pagkakasala man. Panginoon, sa oras na ito, Lord, pagdaluyan mo kami ng kapangyarihan ng Santong Espiritu mo at magpahayag ka po sa oras na ito. Pagpalain mo po ang iyo pong tagapagpahayag na iyo pong alipin, ang mga makikinig, Lord God. I-bless mo po, Panginoon, Holy Spirit. Ikaw po ang tagapagturo sa oras na ito. Kakasangkapanin mo lamang ang iyong lingkod. Lord God, patuloy kang maluwalhati sa oras na ito, maparangalan, maitaas, at malaya ka pong makapagpahayag sa iyong mga salita. Salamat, Lord. Pinagpala mo na po ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, magandang umaga po sa inyo diyan, sa ibang lugar po, magandang hapon at magandang gabi po. It's a privilege again to share the Word of God sa oras pong ito. Ang akin pong topic sa oras na ito is about commitment. Ano po, sa atin pong mensahe ay makikita po natin ang tinatawag po na Christian commitment. Kasi po, kapag ang pag-uusapan po natin ay commitment lamang at ito'y malawak po at naisama po natin dito ang commitment ng hindi mananampalataya, medyo magkakaroon po ng conflict. Ano po? So ang pag-uusapan natin sa gabing ito is about Christian commitment. Kristiyano pong pagtatalaga. Ano po? So, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Mag-share po si Yeng ng PowerPoint natin. Nandiyan na ba, Nak? Yes, Nay. Kita na po ba? Ayan. So, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. So doon po tayo mag-focus sa A. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Another verse po ng Hebrew chapter 4 verse 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. And the last verse, Psalms 37 verse 5. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Napakaganda po ng mga verses po na ito. At ito po ay patungkol sa tinatawag po natin na katapatan natin sa Panginoon. Ano po, ika nga po yung word na tapat, T-A-P-A-T, baliktarin mo man yung word na yon, ay ganun pa rin po ang kanyang spelling. Ano po? So, sabi po sa Chronicles, si Lord nagmamasid sa ating kapaligiran sa buong mundo, sa buong daigdig. Yun po ang sabi ng verse. At si Lord, hindi lang nagmamasid, tumutulong siya sa mga tapat sa Kanya. Maybe kill. So, lahat po tayo, walang exempted. Ang Diyos ay nakatingin sa ating lahat. Kaya nga po, kapag tinignan natin ang 1 Samuel 16:7, sabi ng Lord, kayong mga tao ay sa panlabas kayo tumitingin, pero ako na Diyos, nakatingin sa loob ng puso ninyo. So, si Lord ay hindi napapagod. Hindi siya natutulog para ipikit niya kanyang mga mata at hindi niya makita ang bawat isa. Naalala niyo ba yung isang illustration tungkol po sa mga barangay captain? Na minsan meron silang liga and then sa kanila pong pinuntahan na lugar, niregaluhan sila ng isang babae. Dahil po ito si kapitan, siya po ay Kristiyano, ang sabi niya, pipikit ako, lumabas ka. So, lumabas po yung babae na regalo sa kanya bilang siya ay barangay captain. And then,
under another quarter, ganun uli ang nangyari, ay nagkaroon uli siya ng ganung pagsubok. At ang ginawa niya uli, sabi niya, kahit hindi na siguro ako pumikit, ay hindi naman ako magkakasala, lumabas ka, pinalabas niya yung babae. Pero in the last time, ang sabi niya po, ang sabi niya, nung niregaluhan uli siya ng babae, sabi niya, Lord, ilang beses na akong pumipikit. Baka pwedeng ikaw naman yung pumikit. So in short po ay yung kanyang commitment sa pagiging Kristiyano ay nag-fail po. So, kung titingnan natin ang Hebrew, chapter 4 verse 13, sabi po, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag. Alam ng Diyos lahat sa buhay natin. Lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ano po, kung titingnan po natin, pwedeng sabihin natin na ako naman totoo sa aking buhay bilang ako ay Kristiyano. Tapat naman ako sa Panginoon. Pwedeng sabihin natin na prayerful naman ako. Ako naman ay worshiper naman ako. Ako naman ay matagal ng Kristiyano. O sabihin pa natin, ako naman talaga ay isang tapat na lingkod ng Panginoon. Only God knows. Ano po? Only God knows. Kaya po kung titingnan natin, sabi ng Lord, kung ganoon, kung ganoon sa buhay natin, sinagot naman ito ng Psalms ni David. Sabi niya, okay, kung lahat pala naman ay pinagmamasdan sa atin ng Panginoon, kung lahat pala ay lantad sa Diyos, kung lahat pala alam ng Panginoon, kung lahat ng bagay pala ay dilingid sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng Psalms, okay, so you need to commit everything you do to the Lord. And then trust Him and the Lord will help you. Kaya yung verse na una, nasabi ng Panginoon, siya'y tapat, at siya'y handang tumulong sa mga tapat sa Kanya. So sa buhay natin, we need the Lord. Natutulong din sa atin para po yung ating pagiging committed Christian, matulungan tayo ng Panginoon na tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, kung titingnan po natin, ang ating tatalakayin lang is about commitment. When we surrender our life to God, we give our life to God and we commit everything to God. Ibinigay natin sa Panginoon yung ating buhay. So, ibig sabihin, pag sinabing commitment, ang pagkahulugan nito, yung pagiging dedicated natin o pagiging devoted natin. Yung ating mga devotion sa Panginoon. Actually, may mas malalim pong pakahulugan ng commitment. It is about addicted. Tingnan natin yung mga addict, nabanggit ko yan sa inyo minsan sa pagtuturo, na lahat ay gagawin niya. Para lang po mapagbigyan yung kanyang addiction. Ang iba nagnanakaw pa, ang iba ay gumagawa pa ng masama para lang mapagbigyan ko niyang addiction dahil andun siya sa tinatawag na addiction ng kanyang buhay. It is goes together with a commitment. If you are truly committed to the Lord, you will do everything. Because of your commitment to the Lord. At sabi naman ng Panginoon, well, sa Diyos naman tayo magsusulit sa mga bagay na yan. So ito daw po isang pledge of promise. Kumbaga tayo po kasi kapag tayo ay siguro yung iba, kapag ka may hinihingi sa Lord, ay nangangako. At sa pangakong ito, talagang totoong-totoo siya. At sasabi niya, Lord, Lord, ibigay mo lang itong pinagpipray ko sa'yo. So, meron siyang sasabihing commitment. Meron siyang pangakong sasabihin. Pledging or engaging oneself. A pledge of promise. Or, we also define commitment as an obligation. And that obligation is not to men, but to God. Kaya po actually nakakatakot kasi po lahat ng ito, hindi biro na minsan merong mga Kristiyanong moody na kapag wala na siya sa mood, ayaw niya na ng mga pangako niya sa Lord. Ayaw niya na ng commitment niya sa Panginoon. Ayaw niya nang tuparin yung kasi nainis nga siya eh.
'Di ba? Marami ang nagiging moody na Kristiyano ngayon na minsan kapag wala siya sa mood, hindi na lang, ayoko na lang umattend. Ayoko na lang to pa rin yung pangako ko. Naiinis ako eh. Actually, kung tayo ay ganon, pero sa harapan ng Diyos, the Lord is so serious to us. Ano, habang si Lord, minawatch out niya tayo. Everything is naked in the eyes of God. Kahit tayo nakadamit, hubad pa rin tayo sa paningin ng Panginoon. Lahat wala. Wala tayong maililihim sa Panginoon. So, gusto ko pong bigyan ng diin ang ating topic sa gabing ito about commitment to a relationship. Unahin natin yung commitment natin sa isang relasyon. Halimbawa po, relasyon ng mag-asawa o kaya relasyon ng magnobyo, ano po, o relasyon sa isang bahay o kaya relasyon natin sa isang ministeryo. So, we have 5 things to show commitment in a relation. 5 things to show commitment in a relationship. Sa mag-asawa, minsan lang nakakatakot. Sabi ko nga, pag nagkakasal ako, minsan hindi talaga naiintindihan siguro ng mag-asawa yung mensahe ng nagkakasal. At kapag tinanong mo naman siya, nangangako ka ba? Sasabihin niya sa katapusan, yes, I do. Ano po, madaling mangako, madaling magbitaw, lalong kapag ka-overwhelming ka, pagka masaya ka, natutuwa ka. Ang sa relasyon, minsan, kapag tuwan-tuwa ka, madaling magsalita ng I love you so much, I love you very much. Pero actually, it's not about the word I love you. It's not about the word I do. It's not about the word Lord. Talaga po, Lord. It's not about it. Okay? To prove our commitment in a relationship, number 1, communicate openly and honestly. Ibig sabihin po, pagka ang relasyon, kahit anong klaseng relasyon, kahit dito sa TGPM, kahit pa yan sa inyong mag-asawa pa, o kahit naman po yan sa church, o what kind of relationship it is, kapag po wala na po ang communication, madali na pong lumalamig po ang relasyon. At ika nga po, nawawala na yung tinatawag po na commitment. Ano po? So, communication, o kaya communicate openly and honestly, in sharing your thoughts, in sharing your feelings. Alam nyo, yun yung namimiss ko rin. Na salamat sa Lord ngayon, mayroon na tayong internet lagi, madadalaw ko na kayo lagi dito. Namimiss ko na yung natin, yung fellowshipping natin. Parang ayoko nung program talaga. Gusto ko yung tinatawag na intimate relationship natin sa isa't isa. Ano po? Yung nasi-share mo yung feelings mo, yung mga concerns mo, maging sa mag-asawa. Ano po? Mahalaga in communication, yung open communication, and then yung honest communication. Maganda yung nasasabi mo yung totoo mong nararamdaman, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala. Kasi iniisip mo na, naku, wag na lang, hindi ko na lang sasabihin. Kasi kapag sinabi ko to, hindi rin naman niya ako mauunawaan. Ano po? Actually, communication openly and honestly, we need also to become a good listener. Ano po? Yung hindi lang tayo yung marunong na o kaya tayo yung humingi lagi ng favor na tayo ay pakinggan pagka tayo yung gusto nating mag-unload ng ating mga feelings and mga concerns sa life. Dapat vice versa po yun sa relasyon. And also, ikaw din, marunong ka din makinig. At sa ating pakikinig, huwag tayong judgmental. Kaya minsan, hindi na nag-open sa atin kasi minsan tayo nagiging judgmental tayo sa relasyon. Ano po? So, it builds trust and strength sa atin pong relasyon. Ano po? So, kapag tayo po ay nakakapag-open, ng totoo, at yung atin pong communication ay mayroong tinatawag na honestly. Ano po? So, masarap po sa isang relasyon po yun. Pero minsan, napuputol ang isang communication sa relasyon, it is because
minsan nga, dahil nga tayo ay judgmental at minsan tayo po ay hindi pa tapos magsalita yung isa, ay nagre-react na kaagad tayo. So takot na po siya mag-open. Hindi na lang, wag na lang kasi hindi ko pa nga tapos sabihin. Naka-tiger look na siya eh. Ano po, masarap, ano po, for this commitment in relationship, napakahalaga ang tinatawag na communication. Sa kahit na ano pong relasyon, mahalaga po ang communication. So sa communication po, hindi lang yung tinatawag na honest feelings o kaya yung tinatawag natin na sharing of your thoughts and concerns, but yung pagiging good listener din natin ay napakahalaga po sa communication. Hindi lang ikaw yung magaling magsalita. Pag magsasalita na yung isa, ayaw mo nang makinig, naiinis ka na. Hindi, basta galit ako, hindi, naiinis ako ayoko makinig. So unfair. So hindi po tatagal yung tinatawag po na good relationship. Ano po, yung commitment ng isa ay baka masisira. Okay, so pangalawa, to show our commitment in a relationship, number 2 is quality time. Quality time. Ano po? So, quality time, ibig sabihin, spending together, whether it is kwentuhan lang, ano po, pwede naman weekend getaway, or kaya few hours to catch up. Baka hindi tayo pwede lumabas kasi hindi tayo available, hindi kanya pwede ilabas kasi busy kayo, pagod na kayo pareho, pwede naman you can catch up, ano po, you can catch up an hours. Pwede ba na, alam niyo po ang mayroong love language nito, mostly mga babae, yung quality time. Ano po, kahit walang mga gifts, walang mga word of affirmation, pero nilaanan mo ng oras, masaya na ang babae. Ano po? So most of the time, ganun po ang love language ng mga babae. So to show your commitment, that you are committed, is still committed to that relationship, maglaan ka ng oras. Alam niyo po, ako siguro, masasabi ko ngayon sa inyo, yan ang number 1 love language ko din. Ano po yung quality time na tinatawag. Masayang-masaya ako kapag nilalaanan ako ng oras, ano po, ng tao na gusto ko po na maka-fellowship, ganun po. So, prioritizing your relationship. So, ipaparamdam mo sa kanya na mahalaga kasi siya, kaya nilalaanan mo siya ng oras. To Ashley graduation Ano po? party. So, kung titingnan po natin, kahit sa Panginoon, ano po, kaya tinuruan ko kayo ng spending time. You love the Lord and yet you have no time. And the Lord deserve your time. Ano po? So, in any relationship, para po, ika nga po ay malakas po, ano po, at maging malalim yung commitment nyo sa isa't isa, ay mahalaga po yung tinatawag na quality time. Ano po, likewise sa ating Panginoon. Ano po, huwag kayong magsasawa. Huwag nyo akong kakausapin, nanay, wala talaga akong time. So sabihin nyo kay Lord dyan, napakasakit niyan sa Lord na mawalan tayo ng time sa Panginoon. Ako, ayoko na talaga magalit. Ano po, tapos na yung mga galit ko siguro. So, nalulungkot na lang ako, nagigrieve na lang ako. But I still insist po, wala na akong ibang sinabi sa lahat ng mga kausap ko. Spend your time in the Lord. Lalo tigit sa mga ginagamit ng Panginoon, ano po, spend your time in reading the Word of God. Kasi ano bang sasabihin mo? Paano ka magpo-flow? But we just receive it. Anong laman ng puso mo kung di ka babad sa salita ng Panginoon? So, likewise, in any relationship, ano po, napakahalaga, ano po, ang quality time. Ano po, so, have your quality time. And then, ito'y pagpaparamdam na mahalaga sa iyo ang taong yun. Ito'y pagpaparamdam na mahalaga sa atin ang Panginoon as we spend our time. Okay, so number 3, listening ears. Support their goals and the dreams, siguro, the desires, ano po, in a way na makikinig tayo sa kanya, and then kapag nasabi niya na alam mo ba, ito yung pinagpipray ko sa Lord, ito yung desire ko sa Lord, then you are also ready to encourage that person na sasabihin mo, sige, susuportahan kita dyan, ipapanalangin kita dyan. Kasi lahat naman siguro ng tao may pangarap sa buhay. Lahat naman siguro tayo may desire sa ating mga buhay. So, ang sarap kaya mag-share.
At sasabihin natin sa ating partner o kaya sa ating kaibigan o sa asawa man yan, kapatid sa Panginoon, alam mo, ito talaga yung desire ng puso ko. Ang sarap na maririnig mo sa kanya, praise the Lord, sige, pagpipray kita. Kaya mo yan. Andyan naman ang Panginoon. Pero po, ang hirap din naman na ayaw mo makinig, di, huwag mo na sabihin kasi failure ka naman lagi, baka mag-fail ka na uli. So, discouragement na kaagad, ano po. So, sa ating buhay, kailangan natin yung tinatawag na support din sa ating kapwa. Ano po, in a way na tayo po after nating makinig, we can share any encouragement, any words of encouragement. Ano po, na maipakita natin sa ating kapwa, na tayo ay may believe din tayo sa kanya. Na hindi lamang tayo yung gustong-gusto lagi hangaan. Kapag nagsasabi ka ng mga dreams mo sa buhay, ng mga pangarap mo sa buhay, gustong-gusto mo marinig sa kapwa mo na, uy, ang galing naman, ang ganda naman niyan, praise the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon, ipagpipray kita dyan. Pero pag siya na mag-share, naku, muna sa akin i-share yan kapatid, ayoko makinig niyan. Kasi, hindi mo kaya yan. So, discouragement naman yung nare-response natin sa kanya. Ano po? So, maganda, kung ano man yan, maliit man yan na goal o dream niya sa buhay niya, desire niya, pinagpipray niya, much better na you listen carefully and then you respond with full of encouragement. Ano po? Ang hirap talaga, walang nagtatagal na relasyon kapag ka po ang isang relasyon, one way lang po ang ang marunong na ang isa lang po ang gustong pakinggan. Kapag ka po ang isa ay ayaw na pong makinig, pag siya na, alam niyo po, mapupuno yan ng heart and then magiging painful yun sa kanya and then unti-unti nawawala yung tinatawag na commitment. Okay? So, number 4, show up and be present physically, emotionally, and mentally. Sa commitment po natin sa ating buhay, mahalaga po na ipakita din natin, sa isang relasyon, that you are present physically, emotionally, and then mentally. So, kinakailangan itabi mo yung mga distractions. Ano yung distraction ngayon? Cellphone. Kausap mo nga siya, cellphone ka naman ng cellphone. Sabi pa nga niya ng mentor ko, nakakabastos naman pala yun. Nakaka-disrespect pala yun sa kausap. Pero if you are committed to that kind of relationship na mayroon kayo, sabi ko nga po sa inyo, kaibigan man yan, kapatid man yan sa Panginoon, best friend mo man yan, asawa mo man yan, mahalaga po na ipakita natin yung ating commitment sa ating relasyon in a way na hindi ka lang present physically, but emotionally and mentally, nakikinig ka talaga, dinadama mo talaga siya, pinaparamdam mo sa kanya, na andyan ka sa kanyang tabi. Can you tell So, you need to put away all distractions. Minsan na lang nga kayo mag-usap. Nag-uusap kayo, cellphone ka pa ng cellphone. Minsan na nga lang kayo magkita. Tapos ngayon, ang ginagawa pa, cellphone ka pa ng cellphone. Minsan na nga lang kayo mag-usap. Pagkatapos hindi mo pa naintindihan yung sinasabi niya. So, what kind of commitment is that? Lalamig po talaga ang relasyon ng isa. So, yung wala kang tinatawag na undivided attention. Ako po, minsan nagpe-fail ako dyan. Kasi minsan pag may kausap ako, mayroon din ako kausap sa chat. Pagka minsan may call pa po ako dyan. Minsan nagtinatawag ng multitasking. Pero na-rebuke po ako dyan. So, pa-rebuke po tayo tonight. Mahalaga po sa isang relasyon, yung tinatawag po na pagpapakita ng iyong commitment sa kanya that you are present physically, mentally, and emotionally. Sabi nga ni Lord, sa mga namimighati, makipighati ka din. Sa mga umiiyak, makiiyak ka din. Sa mga masaya, makisaya ka rin. Paano mo yun mararamdaman? Paano mo yun ma-feel kung distracted ka nga ate ang iyong atensyon? So, parang hindi magiging okay yun sa isang relasyon. So, sabi nga ng Panginoon, ako ay nakamasid at handang tumulong sa mga tapat sa akin. So, kapag narinig mo nabibigatan ka, andyan naman si Lord, di ka naman pababayaan ng Panginoon. Alam naman ng Diyos yan. Hindi mo naman talaga kaya may Diyos nga tayong piling lapitan. So, ang mahalaga lang, iparamdam mo sa Kanya, andyan ka. Di ka nawawala. Alam mo, ang sarap kaya nung may pinagdadaanan ka, tas mayroong isang nandyan sa katabi mo.
Meron kang pinagdadaanan and then andyan lang siya, handa siyang makinig. Ano po? So, that kind of commitment ay mag-grow lalo. So, number 5, show appreciation and gratitude. Sabi po dito, one of the simplest and effective ways to prove your commitment is by showing appreciation and gratitude for them. Minsan po, mas marami tayong kritiko. Pagdating sa critics, ang bilis mong magsalita, ang dami mong sinasabi, pero yun man lang na papurihan mo yung ginawa niyang kabutihan, maalaala mo yung kabutihan niya. Minsan po, ang daming Kristiyano na grabe ang sakit sa Alzheimer, yung may mga spiritual Alzheimer. May mga spiritual na tinatawag na amnesia. Na minsan nakagawa ka lang ng isang kakulangan na hindi niya nagustuhan, nalilimutan lahat ng kabutihan na nagawa mo. Parang wala kang naging part sa buhay niya. Alam niyo po, sa isang relasyon, napakahalaga din na tayo po appreciative. Na tayo po ay mayroon tayong tinatawag na gratefulness. Minsan, kahit hindi siguro Mother's Day, kahit na hindi siguro birthday, kahit na wala yatang okasyon, maganda rin minsan maglaan ka ng time na i-appreciate mo yung kapwa mo. Pagka minsan mag-sharing lang kayo ng ng magagandang nagawa ng bawat isa sa inyo. Ang sarap kaya anong isang tao kasama mo na thankful. Yung tao na mas natatandaan niya yung mga mabuting nagawa mo. Ang hirap at parang nakakalungkot na ang kasama mo parang natatakot ka na makausap siya kasi kapag kinausap ka niya, ang natatandaan niya yung mga mali sa ministry, yung mga palpak na nangyayari, napaka perfectionist na masyado, parang ang lungkot pagka ganun ang ang kasama mo. Ang sarap, lalo tigit ngayon po, in the last days, lahat na tayo pagod sa ministry. Pagka hindi pa pagod, baka hindi pa nagsisimula. O baka kunti lang ang pagod niya, baka kunti pa lang ang kanyang naipaglilingkod sa Lord. Actually, bago ako magsalita ngayon, binabaan ko lang ng phone, ini-invite ako sa Hong Kong this coming June. Para mag-preach doon, magturo doon. So, anong ibig sabihin po? That in our life, mahalaga po na marunong tayo na magpasalamat. Magbigay ng tinatawag na affirmation. Ang hirap talaga sa isang relasyon na perfectionist na relasyon. Yung relasyon na palagi na lang na negatibo ang maririnig mo. Minsan, alam niyo po, ang sarap kaya maglaan ng isang araw, puro lang pasasalamat sa Lord. Yung gratefulness mo sa Panginoon. Pag minsan na tinitingnan natin yung mga kulang, yung mga wala. Pero sabi ng Biblia, count your many blessings, name them one by one. Napaka-bless mo na nga kapatid eh. Pagkatapos malungkot ka pa rin. Pagkatapos nagkikritics ka pa rin sa mga kulang ng Lord sa life mo. So in relationship, ganun din po yun. Ang sarap-sarap na, alam mo yung minsan, magkaroon tayo ng sharing time, alalahanin lang natin yung lahat ng ginawang kabutihan ng Diyos. Minsan magkaroon tayo ng sharing time na pasalamatan lang natin si Lord sa lahat ng kanyang goodness and faithfulness. Kasi nga po, kung titingnan natin, napakarami naman ang kabutihan at ng katapatan ng Diyos na ipinararanas sa atin. Pagka minsan nga po, yung mga kapalpakan sa buhay natin, hindi mo talaga galing yan kay Lord eh. Minsan kapalpakan, ikaw na may gawa niyan eh. Pero lahat ng kabutihan, lahat ng magaganda nangyayari sa'yo, si Lord naman talaga may gawa niyan. Ba't hindi ka maging masaya? Ba't hindi ka maging appreciative? Ba't hindi ka maging, ika nga po ay grateful? So kung titingnan po natin, as we express our appreciation, napakahalaga po na sa paglabas ng iyong nararamdaman na pagpupuri sa Kanya o paghanga mo at pagpapasalamat mo sa ginawa Niya, mararamdaman ng taong yun na ang halaga niya at saka kahit pala kunti lang yung kanya nakayanan, napansin mo pala siya, napasalamatan mo siya, yung taong yun may inspired po yun. Mawawala yung lungkot niya, mawawala yung mga discouragement niya, sasaya siya sa buhay niya. So, wag natin i-underestimate yung ating kapwa na palagi na lang ang iniisip-isip natin tungkol sa kanya is about
yung kanya mga weak part. Ano po, and it's all about, minsan na-scrutinize na natin yung ating kapwa. So, napakasarap yung mayroon kang genuine appreciation sa puso mo na hindi yung balat, pabalat bunga ba yung tawag doon na I love you. kunyaring pinasasalamatan mo, Ito. hinahangaan mo, pero ang totoo, after that is grabe yung murmuring and complaining mo sa heart mo. Eh sabi ng Lord kanina sa ating binasa, wala namang lihim sa Panginoon, lahat naman hayag sa Diyos. Nakikita niya naman ang lahat, alam niya naman ang lahat sa ating mga buhay. So mananagot naman tayo sa Panginoon. Ano po? So, maganda po yung totoo. Pag nagsabi ka sa kapwa mo, alam mo kapatid, na ako ay talagang hangang-hanga sa iyong katapatan sa Lord. Talagang hindi yung singaw sa sa ilong mo, kaya lang, pakunyari lang. Ano po, wag ganun. Kasi pagka minsan tayo, ang tingin natin sa ating sarili, tayo ng pinakamabait, tayo ng pinakamabuti, tayo ng pinakamatalino, ikaw na. Kaya minsan di mo na ma-appreciate yung kapwa mo kasi ang tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka doon. Minsan di mo na mapasalamatan yung kapwa mo, hindi mo na mapasalamatan sa Lord. Kaya nga si Pablo, ang ganda ng mga sulat niya eh. And every time I remember you, I thanks God. Pag naaalala ko kayo, napapasalamat ako sa Diyos. Ang ganda kaya ng puso ni Pablo. Tayo po ko, ito palang aking best friend pala na ito. Grabe kabuti ang heart pala nito. Grabe pala ka-genuine ang heart nito. So nakita mo rin siya. Kaya nga si Pablo, ang payo niya, mas maganda kaya na tingnan mo na lang ang kapwa mo na mas mabuti kaysa sa'yo. Anong ibig sabihin? Para na-appreciate mo naman yung kapwa mo. Kasi kung lagi nila nakikita mo, kabutihan mo, di mo na talaga ma-appreciate ang kapwa mo. Ano po, kahit naman nga kay Lord, ano po, minsan tayo hindi na tayo thankful sa Lord, hindi na tayo grateful sa Panginoon. Kaya minsan inaalis ni Lord yung mga blessings sa atin. Pagka minsan ninahawi ng Panginoon. Alam niyo po in second, in the snap, lahat ng bagay na meron tayo kaya naman niyang kuhanin ng Lord, katulad kay Job. Ano po? Para lang ma-appreciate natin na ay kahit ganito lang, na maliit na bagay, ma-appreciate mo na kasi natikman mo yung mawalan. Naranasan mo yung mahirapan ka. So na-appreciate mo ang mga maliliit na bagay. Pero kung grabe overwhelm ka sa mga blessings sa buhay mo, minsan hindi tayo grateful. So be grateful to God. Be grateful to your kapatid sa Panginoon o kaya pamilya mo o asawa mo. Ano po? Ang kulang sa atin yung salitang salamat. Ano po? So we can do it. Ano po? So sa buhay natin, it's not about just words. Ano po? Also the actions that we can take. Hindi lang naman talaga, nagpapasalamat ka, pero malayo naman yung heart mo sa pagpapasalamat mo. Minsan, katulad dito, mga nagdaan na mga events, ang mga nanay talaga, ayaw naman talaga ng flowers na kasi ang mahal daw, sayang din. Mas gusto pa nila yung cash na lang. Pero actually, kapag po nabibigyan natin sila ng mga appreciation, natutuwa naman talaga sila. Ano po, sino bang hindi matutuwa na maririnig mo na, ay may nagawa ka naman pala na kabutihan? Ano po? So, bigyan din natin ng tinatawag na mga patunay. Ano po? Let us not show our appreciation and gratitude, not just in words, but also let us take in action. Ano po? Ang sarap kaya na minsan may makakaalala sa iyo na ng ganito, kapatid, naalala kita. Kapatid ko, alam mo, pinag-pray kita. Alam mo, kapatid, sinabi to sa akin ni Lord. Ang sarap po sa pakiramdam. Okay? So, in the last part of our message tonight is next about our commitment to God or habang buhay na pagtatalaga sa Diyos. Ano po? Pag sinabi pong kay Lord, hindi po ito ilang buwan lamang o taon lamang. Ano po kaya sabi ng Revelation 2:4? Alam ko naman nagpapatuloy ka pa. Alam ko naman na ginagawa mo pa ang lahat. Ang pinagdaramdam ko lang, wala nang una mong pag-ibig sa akin. Ano po? So yung commitment natin sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, number one, we need to commit to put God first. Si Lord gusto niya, yung commitment natin sa Kanya, ang unang demand ng Panginoon, gusto niya, unahin siya.
Ano po, wag yung, ika nga po, ipo-fulfill mo muna ang sarili mo, isa-satisfy mo muna ang sarili mo, and then saka mo lang isusunod yung sa Panginoon. Matthew 6:33, a very well-known word. Ano po, ngunit tigit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Higit sa lahat po yan. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. But seek ye first the kingdom of God. Yung pong word na first, ano po, lahat ng first gusto ni Lord yan. Pagising mo sa umaga, siya yung mauuna. Ano po, yung pasalamatan, nauna ang Lord, gusto niya po yan. Ano po, sa atin pong talento, ano po, sa atin pong oras, ano po, even sa ating mga finances. So sa buhay po natin, mahalaga po yung tinatawag na about our commitment to God, unahin talaga natin ang Panginoon. Huwag yung paningit. Kaya nga po, ang turo ko sa inyo, ano po yung tinatawag na spending your time in the Lord, ay sana po hindi na po yun mawala sa inyo. Ano po, wag nating idahilan na kasi alam niyo po nakakatakot. As I observe in my 38 years in serving the Lord, as I observe po, according to my observation, alam niyo po yung mga nagdahilan sa asawa, kinuha yung asawa. Yung mga nagdahilan po sa pamilya, minsan inaalis ni Lord yung pamilya. Nagdahilan po sa work, minsan inaalis na ni Lord ng work. Alam niyo po, God is a jealous God also. Kapag si Lord pangalawa na lang, kapag ka si Lord po ay paningit na lang, o kaya kapag ka si Lord po ginajustify mo na lang yung oras mo sa Panginoon, ano po, lahat ng bagay sa buhay natin, kapag hindi ang nauna si Lord, babalik na din po ni Lord yan. Ang sabi ng Panginoon, and everything, I will give you everything that you need. So in opposite of that, pag hindi nauna si Lord, lahat ng kailangan mo wala. Clause 7, who can boast to God? Your strength, your work, your talent, your family, everything that you have is owned by God and He can take everything that He owns. Para lang po di tayo magmalaki sa Panginoon. Huwag maging huli ang lahat sa atin. Unahin natin po ang Panginoon. Ano po, mahal na mahal tayo ni Lord. Grabe siya, mapagpatawad siyang Diyos. But sabi ko po nga dyan, you can choose sin, but you cannot choose a consequence of it. Pinipiloso po ako ng iba. Pag hindi ko ba inuna si Lord, hindi na ako ligtas? Okay, prove it. At ito po, ang sabi po ng Matthew, in opposite of this, hindi mo inuna si Lord, okay, sabi po dito, everything that you need, wala po si Lord na may dadagdag sa iyo. Okay? So, Luke 14:26. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina at asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niya na buhay ng higit sa akin. Ano po? Hindi lang natin uunahin si Lord, pero ang sabi ng Panginoon, hindi pwede na mas mahal natin ang ating sarili. Hindi pwedeng mas mahal natin ang ating magulang, mas mahal natin ang ating kapatid, mas mahal natin ang ating anak, ang ating pamilya, lahat ng bagay sa buhay magiging sarili mo, mas mahal mo kaysa kay Lord. Ano po? Dapat si Lord ang higit sa lahat na mahal mo kaysa sa asawa mo. Higit na mahal mo kaysa anak mo. Higit na mahal mo kaysa sa trabaho mo. Higit na mahal mo kaysa sa kapatid mo, kaysa sa magulang mo. Si Lord po yun. He deserves it because He owns you. He bought you with a high price. Ikaw ay binili niya sa napakalaking halaga at ang ipinambayad niya ay buhay niya. Ba't hindi mo rin maibigay ang buong buhay mo sa Panginoon without any partiality? Ano po? Hindi na ito yung panahon na may reservation pa tayo. Hindi ito yung panahon na magpapasaway pa tayo at lulukuhin natin ang ating sarili at lulukuhin natin ang Panginoon na sinasabi natin, yes Lord, inuuna naman talaga kita. Then prove it. Yes Lord, mas mahal kita. Then prove it. Pero ang totoo niyan mga kapatid, this is an open rebuke. Minsan hinahayaan mo na lang masaktan si Lord, huwag ka lang masaktan. Minsan hinahayaan mo ang Panginoon na sasaktan. Di bali na masaktan si Lord, basta ikaw okay ka lang. Alam niyo po, matagal ng panahon din na tayo po'y laging ganun sa ating buhay. Hayaan mo minsan masaktan ka. Huwag lang ang Lord. Tama na. Ano po, na si Lord na lang lagi ang, sabi nga, Lord, naunawaan mo naman ako. Panginoon, mapagpatawad ka naman, mapagmahal ka naman. Yes, it is. Sobra tayong mahal ni Lord. Kaya nga gusto ng Panginoon, tayo makasama niya kung nasaan tayo. Pero kung si Lord naman,
mahal mo si Lord. Yes, hindi, there is no question. Pero minsan mas mahal mo talaga ang sarili mo eh. 'Di ba? Minsan mas mahal mo talaga yung pamilya mo. Minsan mas mahal mo talaga yung anak mo o yung pamilya mo, everything in your life. And then, this is the rebuke of the word of God. Commit yourself to put God first. Na dapat siya ang higit sa lahat. Ano po, higit sa lahat. Ako po, dumating ako sa napakarami din na struggles in life. Kasi po, ang mag-asawa ka, hindi naman puro yan, honeymoon period. Alam niyo po, di bali na. Magalit sa akin minsan si pastor, di bali na. Huwag lang si Lord magalit sa akin. Kaya ko po ang galit ni pastor. Hindi ko kaya ang galit ni Lord. Hindi ko kaya ang galit ng Panginoon. Di bali na hindi ko siya masunod ko lang si Lord. So gamitan niyo ako ng mga filosofiya ninyo. Di ba, Nay, dapat submit. Yes. Yung pagsasubmit mo, as long as higit si Lord, lagi. Pero kung si Lord ay pangalawa na o pantay na, hindi na dapat mag-submit. Contradict na po yun sa Biblia. Ano po, ang tawag po dun, idolatry na po yun. Tama po yun. Ano po? Ibig sabihin, mayroon ka ng mas higit. Kaya ano sabi ng Luke 14:26, ang magmahal ng higit. Hallelujah. Ang nagmahal ng higit sa sarili niya, asawa, anak, inisa-isa po ng Panginoon. Ano po? So, unahin natin si Lord na mas higit siya. Pag tiningnan ni Lord, kasi sabi ng Lord kanina, ako'y nakamasid, nagmamasid ako. Ano po? Ang sabi ng Panginoon, nagmamasid ako sa buong daigdig. Ang sabi ng Lord, walang makapagtatago sa akin. Lahat ay hayag sa akin, lantad sa aking paningin. Kung nire-review ka ngayon, tago tayo at ating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Ano po? Sabi ko nga po dyan, lahat naman sabi ng Biblia sa atin pong pinag-aralan ngayon, ano po, lahat naman tayo magsusulit ng ating mga sarili kay Lord. Hebrews 4:13. Lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. So kaya kung titingnan natin number 2, commit to the cross. In 27. Cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Alam niyo po, actually, hindi naman siya actual na cross na kahoy. Napalakihan tayo ng papasanin para masabi natin na kasunod tayo sa Panginoon. Ano man ang dinadala mo ngayon, kapatid, baka ang cross mo ngayon asawa mo, baka ngayon ang cross mo pamilya mo, baka ang cross mo ngayon ay anak mo, baka ministry. Ano ba yung cross mo ngayon? Hallelujah. Ang ibig sabihin po, diretso lang tayo sa Lord. Whatever the struggles that we have now, ano man yung bigat na meron tayong dinadala ngayon. Alam niyo po, tama ang Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kung doon ka titingin sa bigat na dinadala mo ngayon, sa hirap ng sitwasyon ngayon, hindi tayo makakapagpatuloy pare-pareho sa Panginoon. Hindi ako makakapagpatuloy. Kung titingin kayo sa akin, hindi kayo makakapagpatuloy. Kay Lord po. Ano po? Yung pasan po natin, ibigay natin kay Lord para tayo magaanan. Kasi lahat tayo may pinapasaan. Pero mayroon namang paanyaya ang Panginoon. Ibigay lang natin kay Lord. Ipagkatiwala lang natin sa Lord. Gaano makalaki ang krus na yan. Makakaya po natin yan. At tayo po'y magpatuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Huwag tayong magreklamo, Lord, bakit ganito? Pabigat ng pabigat ang problema. Lord, bakit ganito? Palaki ng palaki ang problema. Lord, bakit ganito ang situation? It is because, sabi nga po dyan, kung ikaw ay pupunta doon sa papuntang laot, mas malalaki na po ang alon doon. Habang lumalalim ka sa Lord, habang tumatagal ka sa Panginoon, para pong ikaw ay papunta doon sa laot, lumalalim po doon, mas malalaki po ang alon doon. Ano po? Ibig sabihin, malaki na ang tiwala sa atin ng Panginoon. Kaya mo yan, kapatid, dahil walang pagsubok. Ano po na ipinahintulot ng Diyos na hindi natin kaya. Bakit po? Andiyan naman ang Panginoon. Kaya binigyan niya tayo ng limitation. Kaya binigyan niya tayo ng kakayanan na limitado lamang para matuto tayo magtiwala sa Panginoon at huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili. So, sabi po ng Luke 14:27, ang hindi magpasan, ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. So, fight a good fight of faith. Hindi yung kapo natin, ipa-fight natin.
Ano po? Ibig sabihin, ilaban mo yung lakbayin mo papunta sa buhay na walang hanggan. Huwag kang titigil. Huwag kang aayaw. Huwag ka nang tatalikod. Wala nang panahon pa. Ano po? Kung ano man yung bigat na yan, huwag kang tatalikod basta. Basta huwag kang titigil o aayaw sa nilalakbay mo ngayon. Dahil po, malapit na po tayo sa finish line. Abot tanaw na po natin ang finish line. Darating ng Lord, ayawin man natin. Malapit na po ang Panginoon. Amen. So sa lahat ng ating mga pinagtiis, may handa naman si Lord sa atin na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Commit to finish well. Number 3, commit to finish well. What to be started in, not be a quitter. Ano po? Luke 14:28 to verse 30. Kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipinapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutsain lamang ng lahat na makakakitan yun. Sasabihin nila, ang taong ito nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Hallelujah. Marami po ang mga Kristiyano manggagawa ng Panginoon na ang ganda ng simulain pero asa na sila ngayon? Ang dami pong mga Kristiyano na grabe lalo tigit pag on fire, lalo tigit kapag blessed na blessed, lalo tigit kapag filled ng Holy Spirit, lalo tigit kapag masaya siya sa kanyang buhay Kristiyano. Pero asa na po sila ngayon? Marami pong nagsimula, pero po marami pong hindi po nagtapos. Marami po. Kaya kapatid, sa oras na ito, commit yourself to finish well. And then, do not be a quitter. Ano po? Tapusin natin itong sinimulan natin ng paglalakbay. Dahil itong lakbayan natin na ito ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Walang ayawan talaga. Ano po? Kinakailangan kung anong sinimulan mo, tapusin mo. Ako minsan sinasabi ko, ayoko na pag ako nasasaktan na po. Pagka grabe ng iyak ko, kapag karamdam ko na yung grabing saksak sa likod ko, minsan po sinasabi ko na yan kay Lord, Lord, ayoko na. Pero po, salamat sa Panginoon, buhay ang kanyang mga salita. At ang sabi ng Panginoon, you can do anything through Christ who strengthen you. Hindi mo na kaya, wala ka ng lakas din, yung lakas na ng Panginoon ang ibibigay sa iyo para makayahanan mo pa ang lahat. Kaya po, kung tayo po ay nagagaling-galingan na lang, nagkukunyari lang tayong malakas, nagkukunyari na lang tayong okay, pero hindi na tayo okay, durog na tayo, bagsak na tayo, nagkakasala na pala, and then, surrender everything to God. That is number 4 na. Ano po? Punta na tayo sa number 4. Para matapos talaga natin yung ating commitment sa Lord. Para talagang magawa natin yung sinimulan natin sa Panginoon. So, matuto kang sumuko kay Lord. Lord, hindi ko na kaya to. Ano po, lalo tigit ako sa amin pong buhay. Kami po, nasa 38 years na kami, na magta-39 years na po kami nagpapastor. Ang sarap na pong magpahinga. Ang sarap na pong umayaw sa ministry. Dahil madami na tayong na-raise up ng mga pastors, marami na tayong na-raise up ng mga manggagawa, ang dami na po lahat. Kaya ako po sa totoo lang, minsan napipikon ako na kapag ako po ay nagkakaroon ng accusation sa akin na parang pinaparating sa akin na nagluloko ako sa ministry. Actually po, sa totoo lang, minsan napipikon ako, at my age, at this point, ng buhay paglilingkod ko sa Panginoon na malapit na sa kamatayan, malapit na sa pagbalik ng Panginoon, magluloko pa ako? No. Nagpapatuloy ako ng totoo sa paglilingkod sa Panginoon. And I surrender everything to God. Kaya po pagka ako nakakaramdam din po ako ng pagkapikon, sinusuko ko kay Lord. Nananahimik talaga ako na tahimik. Why? It is because I need to finish well. Ano ang sabi ni Pablo? Sa verse 28 hanggang sa verse 30 ng Luke 14. Basahin po nga natin uli. Yan po. So, medyo mahaba. So, sabi po dyan, kinakailangan na yung sinimulan natin, ay matapos natin. Para pagharap natin sa Panginoon, tayo ay mga finisher. Tayo po ay pagharap natin sa Kanya, well done tayo, nagawa natin. Kaya pagharap natin sa Lord, sasabihin niya sa atin, nagawa mo. Nagawa mo? Ikaw tapat at mabuting alipin, nagawa mo. Pero po kung tayo ay mapipikon, kasi po, sasabihin ko nga sa inyo mga kapatid ngayon, nakakapikon na po ngayon ang ministry. Pikon na po ako sa ministry ngayon. Pero Lord,
Ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako aayaw? Ngayon pa ba ako titigil dahil sa sobrang pagkapikon ko na ito? Lord God, I will continue and then I will just surrender everything unto you. Panginoon, palakasin mo ako, tanggalin mo po itong aking nararamdaman. Refresh me with your presence, Lord. So Matthew 5:20, sabi ng Panginoon sa Matthew 5:20, tingnan po natin, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, we just pretend, na mga lingkod ng Lord, na Kristiyano, mananampalataya. Pero ang totoo, hindi na tayo align. Ang totoo, hindi na tayo okay sa paningin ng Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon? Hindi talaga tayo po makakatapos sa lakbayin na ito. Magpe-fail tayo sa atin pong lakbayin. Kumbaga po sa test, babagsak po tayo. Paano pagharap natin sa Panginoon? Paano tayo makakaharap sa Panginoon? Okay? So, ang sabi niya po sa chapter 6 verse 10 ng Matthew, tingnan po din natin. Matthew 6:10. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magdanakaw. So lahat po ng ating pagtitiis, lahat po ng ating pagsuko sa Lord, lahat po ng ating pong ginagawa na ito ng mga pagsasacrifice, sabi nga po dyan, this is all for eternal investment. Wala tayo ditong naiimpok kasi lahat ng nandito sa lupa, lahat ito'y tutupukin ng Panginoon. At ang lahat ng ginagawa lang natin na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon is our investment in the kingdom of God. So huwag tayong magmalaki. Keep quiet. Sabi nga po dyan, kung nagawa ng kanan, huwag malaman ng kaliwa. Ibig sabihin, dahil alam na ni Lord, nakita niya, namasdan niya, alam niya, walang lingid sa kanya, walang lihim sa kanya. Anong ibig sabihin? Lahat ng pagpapagal natin, lahat ng sakripisyo natin, lahat po ng ating mga efforts, lahat po ng ating po mga ginagawa na ito, alam niyan lahat ng Panginoon. Ano ang sabi po ng Lord? This will be our kingdom investment. Hallelujah. Praise be the living God. Sa atin pong conclusion, basahin natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Medyo maliliit yan. Tingnan ko dito. Kaya mo ba yung mapalaki, Yeng? Sige, tingnan ko po dito sa Biblia ko. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, mga kapatid, inaatasan kita, sabi ni Pablo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Huwag tayo magsawa. Kahit minsan nakakapiko na, diretso lang, mangaral lang na mangaral. Hallelujah. At ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat darating na ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap na sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Mga kapatid, let us check ourselves, ha? Sana hindi tayo kabilang dito. Sana tayo po yung tagapagturo na nagsusumikap, na magturo na papanahon man o hindi. At hindi po tayo yung binabanggit dito na darating yung panahon na ayaw na nating makinig sa wastong pagtuturo. Sa halip, susundin na yung hilig. Maghahanap na ng mga tagapagturo na walang ibang ituturo kundi kung anong ibig niya. Marami pong ganyan ngayon. Kapag hindi nagustuhan ang preaching mo, ay ikaw ay i-accuse ka. Sasabihan ka na kulto, sasabihan ka kung ano-ano mga accusation. Pero ang totoo natamaan lang siya ng word at ayaw niya ng ganong natatamaan siya. Marami ngayon ayaw na ng mga rebuke. Gusto ngayon lagi na for God so loved the world. It's all about for God so loved the world. It's all about for God so loved. Yes, there is no problem about it. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Pero sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, baka tayo ay mapunta pa rin ng impyerno. Why? It is because hindi na tayo po ayon sa kalooban at kagustuhan ng Lord yung ginagawa natin sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, akala mo nakatayo ka pa, baka buwal ka na. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon maliligtas. Kundi yun lamang ng mga sumusunod.
Hello, mga kapatid, be a doer of the word and not be as selective kung ano lang yung gusto mo. Ayaw mo ng rebuke, ayaw mo ng correction. Kaya alam niyo po, kung mapapansin niyo ako ngayon, wala na akong nire-release ng mga prophecy. Hindi na ako nagbibigay ng mga revelation. Ayaw ko na magbigay ng mga dreams and vision. Ayaw niyo naman maniwala siguro. I don't know. Hindi ko alam. Ayaw mo na ba noon? So I will be quiet. Bahala na si Lord. Kung yung warning, dapat na ibigay ko sa iyo, hindi ko na ibibigay at mangyari na lang sa iyo. So bahala na lang kayo sa Lord. Pero patuloy ako magtuturo. Patuloy ko kayong pagsasabihan. And sorry, minsan hindi massage parlor yung aking mga preaching na para ma-relax ka, kapatid. Sorry kung nare-rebuke ka palagi. End times naman na tayo. At least natutuwid tayo. At least na-align tayo. At least nakukorek tayo. At least naihahanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi nito, huwag ganon. Ano po, huwag tayong maghanap ng mga tagapagturo na walang ibang ituturo, kundi yung gusto lang natin na marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Kung ano yung naisip niya. Kasi inisip niya matalino siya, magaling siya. Huwag ganun po. Hindi tayo doon. Walang ganyan dito ngayon. Amen. In Jesus' name. Ang atin pong gagawin dito, ang sabi dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita, tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Amen. Hallelujah. Diretso lang ang paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw ng Panginoon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananalig sa kanyang pagbabalik. Praise be the living God. Kaya po mga kapatid, kung sa oras na ito yung huli kong preaching, sana na makinig ka, sana isagawa mo, i-apply mo, magkita tayo sa langit. Kung ngayong gabi, pagtulog ko, din ako gisingin ng Panginoon, ito na yung huli kong preaching, sana pinakinggan mo, sana isagawa mo kapatid, magkita tayo doon sa langit. Ano po? So whatever the sacrifices, whatever the pains and the cost, we will obey. We will continue obey. And we will continue honor God. Tama na yung people pleasing. Para lang matuwa sa iyo yung kapwa mo, kahit mali na, mag-compromise ka. Sorry po mga kapatid, I'm not that kind of person. Ano po, kung ayaw mo na akong batiin, ayaw mo na akong maging kaibigan, ayaw mo na sa akin mag-connect, dahil nire-review kita, so be it, bahala ka sa Lord. Pero as long as may pinasasabi ang Lord, ano po, so, ayan, sasabihin ko po. So, sincere commitment of Noah, Daniel, and Jacob to the Lord. Bakit po ganun si Noah ka-sincere? Ano po, sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung kanyang commitment, hindi niya lang sinimulan yung bangka, tinapos niya talaga. Ano po, si Daniel po, kahit grabe ang pag-uusig sa kanya, kahit na siya po itapon pa doon sa lion's den, pero yung commitment niya sa Panginoon, ano ang sabi ni Meshach, Shadrach, and Abednego, kahit hindi pa nga kami iligtas ng Diyos hindi talaga kami yuyukod dyan. Grabe ka-committed po nilang mga tao. Ano po, si Job, po, kung titingnan po natin, ano po, kahit na wala na sa kanya ang lahat ng bagay, still, yung faithfulness niya sa Panginoon ay grabe. Yung commitment niya sa Panginoon. So, mga kapatid, hanggang dito na lang po ang aking mensahe sa bawat isa sa inyo. Sana po, hallelujah, lagi nating alalahanin that we are individual in the eyes of God. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mo. Huwag mong iasa ang sarili mo sa iba. Continue to fight a good fight of faith. And sabi nga po dyan, finish the race. Ano po? Be a committed Christian. Ano po? You are not unbeliever tonight, but you are a believer of the Lord. So let your commitment to the Lord, ano po, be continue. Ano po, yung sinabi mo, I love you Lord, mahal kita Panginoon, and I will give my life unto you. I will continue do your will, Panginoon. So do it for yourself. Kasi ano ang sabi po ng Panginoon, your pledge, your commitment, your promise, ano po, your dedication to God, lahat ng yan, kay Lord mo naman yan ginagawa at hindi naman sa tao. Amen? So madatnanawa tayo ng Panginoon na tayo nagtatapat sa Diyos. Not half-hearted, not partial, not reserved.
Ano po, enough the murmuring and the complaining. Be grateful to God, be thankful to God. Surrender always your life to the Lord. Paayos tayo sa Diyos, paalign tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po dyan, check yourself. Suriin mo ang sarili mo, tingnan mo ang sarili mo, siguraduhin mo ang sarili mo that you are living according to the Word of God. Hindi lang pagmamahal ng Diyos yung kailangan natin. Sumunod din naman tayo sa sinasabi ng Panginoon at matakot din naman tayo sa sinasabi ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Yes, there is forgiveness but there is consequence. At hindi lang consequence, hindi lang palo. Baka sakali pagharap mo doon sa Panginoon, sasabihin ng Lord sa iyo, hindi kita kilala. Sabi niya, Lord, nagpagaling ako. Ibig sabihin, hindi mo nyo, may anointing pa nga. Hello? Panginoon, ako, Panginoon, Lord God, ay namigay. Yun na nga, giver pa nga. Pero bakit sabi ni Lord, hindi kita kilala? Mga kapatid, huwag maging huli ang lahat sa atin. Iyan lang po ang pinaka-goal ko sa buhay ko sa Panginoon. Yung pagharap ko sa Lord, na sabihin sa akin ng Lord, anak, well done. Well done ka. Hallelujah. Kahit wala na akong reward, basta marating ko lang yung buhay na kasama ang Panginoon. Ano po? So, I rather to choose to please God than to please men. Kaya ano ang sabi dito sa 2 Timothy? Ipangaral natin ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Ano po? At huwag selective yung ating pangangaral. Ano po? From Genesis to Revelation ang ating pangangaral. Hallelujah. At ang sabi po dyan, huwag naman dumating ang panahon na darating ang pagkakataon sa buhay mo na sabihin mo, Lord, ayoko na niyan tagapagturong yan. Gusto ko yung magtuturo, yung gusto ko lang ituro. Sana wala tayo sa ganun. Mas masarap na re-rebuke, mas masarap na itutuwid, masarap po na tayo po ay nakukorek para po tayo po ay maiayos at maihanda sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. So pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon sa oras na ito at pagpalain ng Lord ang lahat ng inyong commitment sa Lord at patuloy nawang yung pagtatalaga nyo na inyong buhay sa Panginoon ay habang buhay hanggat dumating ang Purihin ang Diyos. God bless you all po.